Silly, Kelv, did you do that? Sermon niya sa dalaga at hinaplos ang hita nito saka hinalikan sa dibdib upang maibsan ang sakit na nadarama nito. Kakaya ko na. Udyok niya sa binata. Saka lang kumilos si Tyrone nang masigurong kaya na nga ng dalaga. Sa una ay dahan-dahan pa rin ang paggalaw niya hanggang sa makapag-adjust sa size niya ito. Go on please faster. Hiling niya sa binata at lamang na ang sarap na nadarama niya. Pinagbigyan niyang muli ang dalaga at sunod-sunod ng ulos ang ginawa niya sa lagusan nito. Nag-echo ang halinghing at ungol nilang dalawa sa apat na sulok ng silid. Walang mapagsidlan ng saya ang nadarama niya habang inaangkin ang dalaga dahil siya ang nakauna. Lang ulos pa ang ginawa niya at kaunti na lang ay sasabog na ang init sa kanilang katawan. Ah shit, I can't withdraw. Hirap na anya at hindi magawang hugutin ang sarili na nakabaon sa loob ng perlas ng silangan ng dalaga. Just let it go, handa na akong maging ina ng anak mo. Ipinulupot niya ang mga binti sa baywang ng binata at nanginig na rin ang mga kalamnan niya. Iyon lang ang hinintay ni Tyrone at sinagas na ang pagkabaon ng shaft sa loob ng dalaga. Halos manginig siya sa sarap at mahabang ungol abi kumawala sa lalamunan niya nang bumalot sa kahabaan niya ang mainit na likidong pinakawalan ni Jezabel. Ilang segundo lang ay sumabot na rin ang init sa katawan na kanina pa nais lumawala. I love you. Isinubsob niya ang mukha sa pagitan ng lieg ang balikat ng alaga hanang pinapakalma ang libido sa katawan. I love you too. Masayang tugon niya sa binata at hinaplos ang buhok ng binata. Pakiramdam niya ay punong-puno siya at buo na ang perlas ng silangan dahil sa ginawa ng binata. Nanatili pa ito sa loob niya at hinyaan niya lang. Bibista tayo kay Lolo upang magpaalam na rin na ikakasal na tayo. Tiyak na isang magandang baby na ang nabuo dyan sa sinapupunan mo ngayon. Napangiti si Jezabel at tumango sa binata. Ramdam niya ang pahugot ng shaft nitong nakabaon sa kanya. Parang gusto pa niya pero ayaw ni Tyrone na pagurin siya ng husto. Ayaw nitong biglain ng husto ang katawan niya. Nagtapis lang ng towel si Tyrone at pumasok sa banyo. Pagbalik sa kama ay may dala na itong maliit na palangganan na mailamang maligamam na water at white small towel. Kailangan kitang linisan bago matulog. Naluluhang pinanood niya ang ginawa ng binata. Ang sarap sa pakiramdam ang ginagawa nito, lalo na nang ilapat iyon sa hita niya at perlas ng silangan. Maingat nitong nilinis ang nasa pagitan ng hita niya saka ipinasuot sa kanya ang malaki nitong shirt. Hindi na siya nagreklamo na walang suot na panty dahil nasa silid niya naggamit matapos linisan ang dalaga ay nakangiting tinabihan ito sa paghiga. Pinauman niya ito sa balikat niya saka hinalikan sa noo. Napaiyak si Emily habang pinaghahampas ang unan sa dibding matapos matanggap ang balita mula kay Nida. Talagang itinakwil na siya ni Tyrone at ibinalik na sa bahay si Jezabel. Hindi lang basta ibinalik at mukhang ikinama pa. I hate you, bitch. No, hindi pa tapos ang laban. Hanggat nabubuhay ako ay hindi ko hahayaang maging masaya kayo ng tuluyan. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kawalan na bulong ni Emily. Wala pa siyang kain pero pakiramdam niya ay ang lakas niya kapag naisip na gaganti siya. Gusto niyang tuluyang mawala sa landas niya si Jezabel upang siya na lang ang mahalin ni Tyrone. Papatayin kita, ako mismo ang papatay sa iyo upang siguradong wala kang kawala. Nangising bulong ni Emily habang yakap ang unan na pinaghahampas kanina. Tyrone, honey. Siguraduhin kong liligaya ka sa piling ko kapag wala na si Jezabel. Ako na lang ang mamahalin mo. Sa ngayon ay magpakasawa ka muna sa kandungan niya. Nanlisik muli ang mga mata Emily habang nakangisi. Nanatili lang siya sa pagkaupo sa gitna ng kama habang yakap ang unang. Hindi niya kayang ipikit ang mga mata dahil nakikinitan niyang tumatawa si Jezabel. Pinagtatawanan siya dahil natikman na nito si Tyrone samantalang siya ay kahit halik sa labi ng binata ay hindi niya natikman. Pakiramdam niya ay mababaliw siya dahil sa galit kaya ayaw niyang pumikit at matulog. Wala pa rin bang balita kay Emily? Tanong ni Jezabel sa binata habang kumakain sila. Mamayang gabi ay pupunta na sila sa ibang bansa kung nasaan ang lolo nito kasama si Jason. Kilala na ng lolo nila si Jason noon pa dahil naipakilala niya noong malakas pa ang matanda. Pinahanap ko siya sa lahat ng maaari niyang puntahan ngunit wala siya. Maging ang mga kaibigan niya ay walang alam. Napaisip si Jezabel kung bakit nawala si Emily na parang bola.
Noong una ay hindi siya naniniwala kay Dory na wala itong alam. Ngunit itinuro na nito kung saan nagtago si Emily at hindi nila naabutan doon ang huli. Pero alam niyang haling doon si Emily dahil may gamit na naiwan. Huwag kang mag-alala at hindi ka na niya masaktan pa. Marahil ay nagpakalayo na siya at natakot na makulong. Sinubuan ni Tyrone ng pagkain ang dalaga. Napaisip pa rin si Jezabel habang ningunguya ang pagkain. Ang dalawang lalaking nanakit sa kanya ay nakulong. Si Lori ay nasa kumpanya pa rin nilang intern pero pinutol na niya ang pagkakaibigan nila. Gusto mo bang sumama sa kumpanya? May pipirmahan lang akong importanteng papelis. Okay lang ba? Biglang sumigla ang pakiramdam niya. Exempted kasi siya ng 1 buwan as intern dahil nag-aalala pa rin sa kanya si Tyrone. Silly, of course. Pinisi ni Tyrone ng marahan ang pisngi ng dalaga. I'm done eating. Mabilis siyang tumayo na at nagmamaling umakyat sa hagdan. Magpapalit siya ng damit upang makasama kay Tyrone. Tinapos na rin ni Tyrone ang pagkain at hinintay ang dalaga. Tinawagan niya si Jason habang naghihintay tapos na akong mag-impake. Inunahan na ni Jason ang binata pagkasagot sa tawag nito. Jerk, ganyan ka ba makipag-usap sa kuya mo? Pagalit na sita ni Tyrone sa binata. Tigilan mo ako at ang sagwa pakinggan. Natawa si Tyrone nang mahamig sa tinig ni Jason na parang kinikilabutan. Gusto kasi itong ampunin ng lolo niya, kaya dapat sinasanay na nito ang sarili ang ganoong tawag sa kanya. Pumalatak si Jason nang marinig ang tawa ng lalaki mula sa kabilang linya. Masaya siya dahil ampunin siya ng pamilya ni Tyrone pero wala siyang balak na tawagin itong kuya. Hindi umano natuloy ang ampon kay Jezabel kaya siya ang napagbalingan ng matanda. Madalas pa itong mag-video call sa kanya at siya na ang kinukulit. Wala namang problema kay Jason kung aampunin siya ng matanda. Lumaki kasi siya sa bahay ampunan kaya hindi niya alam kung sino ang mga magulang. Hindi niya lang akalain na ang dating kinaiinisang lalaki ay gusto na rin siyang maging kapatid. Well, lahat ng sama ng loob ko Tyrone ay kinalimutan naman na niya mula nang inayos ni Tyrone ang relasyon dito. Ipasundo na kita dyan upang madala lahat ng gamit mo sa iyong kondo. Huminga ng malalim si Jason at hindi na tinanggihan ang bigay na kondominium ni Tyrone. Gusto nito na pagbalik niya galing sa ibang bansa ay maisarili na siyang tirahan. Ang bilis ng mga pangyayari at ang dating mukhang palaboy ay maisarili ng tirahan. Magtatagal siya sa ibang bansa kasama ang abuelo ni Tyrone. Si Jason ba ang kausap mo? Masiglang tabong ni Jezabel pagkababa ng hagdan. Nakangiting tumango si Tyrone sa dalaga. Ibinulsa na niya ang cellphone at pinatayan na siya ng tawag ng bagong ampon ng lolo niya. Nauna nang lumabas ng bahay si Jezabel at excited siyang makapasok muli sa kumpanya ni Tyrone. Gusto niyang makita ang dating mga kasama doon at is-check na rin kung naibigay ni Tyrone ang hiling niya dito. Kahit hindi maganda ang ipinakita sa kanya ng mga ito, ay hangad pa rin niya ang maging naayos ang trabaho ng kahat at maging fair. Hinayaan na ni Tyrone ang dalaga sa gusto nitong gawin. Pagkapasok sa kumpanya ay dumiritso na siya sa opisina at naghihintay doon ang assistant niya. Tumingin si Jezabel sa paligid bago naglakas patungo sa area kung saan naroon sina Lara. Pagkakita ni Ruth sa kanya ay masaya itong lumapit. Jezabel, kumusta ka na? Salamat nga pala at dahil sa iyo ay naprompte ako bilang kapalit ni Emeth Katibag. Nakangiting hinawakan ni Jezabel sa kamay nagbabae. Deserve mo iyan at ang sabi ko naman sa iyo noon ay mas magaling ka kaysa sa babaeng iyon. Jezabel, nahihiyang tawag ni Lori sa pangalan ng dating kaibigan. Nilingon ni Jezabel ang dating kaibigan at mukhang kawawa itong tumitig sa kanya. Sorry talaga sa ginawa ko noon at salamat dahil hindi mo ako dinamaya sa nais parusahan ni NC. Nagyuko ng ulo si Lori at nahiya sa dating kaibigan. Napatawad na kita pero sorry dahil pinutol ko na ang pagkakaibigan natin. Sana sa sunod mong maging kaibigan ay maging totoo ka na at huwag ulitin ang ginawa mo sa akin. Payo niya sa babae. Naiiyak na tumango si Lori at bumalik na sa working table. Humingi rin ng tawad ang ibang naging bully din sa dalaga noon. Naiinggit siya dito pero wala siyang karapatang sumama ang loob at ayaw na siyang maging kaibigan. Hindi niya alam kung nasaan na si Emily. Pero alam niyang babalik ito upang gumanti. Huling usap kasi nila ay hindi nito matanggap na masaya na si Jezabel sa piling ni Tyrone.
Kung saan man ito pumunta ay hindi niya alam, ganoon din ang pinsan niya. Nagpaalam na si Jezabel sa ganaroon. Dapat maayos ang relasyon niya sa mga empleyado dahil soon ay siya na ang asawa ng si. Pupunta na sana siya sa opisina ni Tyrone, ngunit napansin niya ang isang babae na mukhang nakipagtalo sa isang empleyado. Nilapitan niya ang mga ito upang alamin kung ano ang problema. Miss, wala po talaga dito si Amy Timothy ngayong araw. Dinig ni Jezabel na ani ng sekretary ni Timothy at may kasama pang pakiusap iyon. Sinungaling ka. Alam ko na narito siya kaya papasukin mo ako sa opisina niya. Duro pa ng babae sa sekretary ni Timothy. Excuse me. Hindi na nakatiis si Jezabel at hindi gusto ang ugali ng babaeng kahit maganda ay mukhang masana ang ugali. Edis Jezabel, mabuti at narito ka. Ayaw niya po kasing maniwala na wala dito si Sir Timothy. Sumbong ng sekretary, nakipagtitig si Jezabel sa babae at tinitaasan pa siya ng kilay ng babae. Siyempre, hindi siya patatalo. Bakit mo hinahanap si Timothy? Pagkatataray niya dito at tinawag lang sa pangalan ang kaibigan. Lalong uminit ang ulo ni Jonah at pinanlilisikan ng mga mata ang babae. Sino ka at bakit mo tinatawag sa pangalan lang ang asawa ko? Sandaling natigilan si Jezabel nang marinig ang sinabi ng babae. Kung ganoon ay ito ang ina ni Trix. So, ikaw ang ex-wife ni Timothy, pagtatama niya sa pagpakilala ng babae sa kanila. Namula ang pisngi ni Jonah dahil sa galit at pagkapahiya. Bitch, kung ano man ang sinabi sa iyo ni Timothy ay hindi totoo iyon. Babaero ang asawa ko at ako ang legal wife niya, kaya kung gusto mong tahimik na buhay ay layuan mo siya ngayon din. Napakamot si Jezabel sa tainga niya at ang sakit sa pandinig ang malakas at matinis na tinig ng babae. Miss, kumpanya itong kinaroonan natin at hindi palengke. Nahihiya ka ngayon malaman isa kang kabit. Nang insultong angil ng babae kay Jezabel at tingin ay pailalim. Sino ang kabit? Salubong ang mga kilay na tanong ni Tyrone. Sa lakas ng boses ng babae ay dinig sa loob ng opisina niya, kaya napalabas siya. Napangiti si Jonah at nakilala si Tyrone. Mabilis siyang lumapit at tinuro ang babaeng nagtataray sa kanya. You know this employee. Lalong nangunot ang noo ni Tyrone nang duruin ng babae si Jezabel. Hindi niya alam na nakabalik na ito ng bansa at mukhang gulo agad ang dala. What's wrong? That bitch ay kabit ni Timothy at hinaharangan akong makita si Timothy. Gustong matawa ni Jezabel nang biglang dumilim ang anyo ni Tyrone. Watch your mouth, dihis Jonah. Malamig na sita ni Tyrone sa babae, hindi makapaniwalang tumitig si Jonah sa binata. Nang makita ang madilim na anyo ng binata ay natigilan siya sa katumingin sa babaeng tinatawag na bitch. Nang umiti ito sa kanya ay biglang nag-alinlangan siya kung tama ba ang ginawa niyang pagtataray dito. Alam mo, miss, maganda ka sana pero judgmental ka. Hindi na nakapagtaka kung bakit hiniwayan ka ni Timothy. Ang alam ko rin ay ayaw sa iyo ni Trix bilang ina niya. Nang uyam na prangka ni Jezabel sa babae. How dare you para sabihan ako ng ganyan? Sino ka ba ha? Tangkang sasampalin ni Jonah ang babae, ngunit may pumigil sa kamay niyang nakataas. Huwag mong subukang saktan ang nobya ko at hindi ako mangiming ipatapon ka palabas dito sa kumpanya. Matigas at galit na banta ni Tyrone sa babae bago marahas na binitawan ang kamay nito. Umawang ang bibig ni Jonah at kamuntik na siya matumba kung hindi lang maagap ang sekretary ni Timothy. No nobya mo? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya sa binata. Ngayong alam mo na, pwede ka na sigurong umalis at bawasan mo pagiging judgmental no dahil hindi healthy sa relationship yan. Mataray pa ring ani Jezabel. Mariing nakagat ni Jonah ang ibabang labi at napahiya ng husto. Gayunpaman ay ayaw niyang ipakita sa mga ito na nakaramdan siya ng hiya. Walang paalan na tumalikod na siya at lumayo sa mga ito. Mukhang ang wala doon si Timothy dahil kung naroon ito ay tiyak nakalabas na tulad ni Tyrone. Nakaraang araw pa siya dumating pero ayaw siyang kausapin ng binata. Pinuntahan niya sa kumpanya nito ay wala din doon ang binata. Kaya naisip niyang sugurin ito sa kumpanya ni Tyrone ngayon. May ginawa bang hindi maganda ang babaeng iyon sa iyo? Nag-aalang tanong ni Tyrone sa dalaga. Nakangiting umiling si Jezabel at kumapit sa brow ng binata. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Kahit hindi pa tapos ang gawa ay tumango siya sa dalaga. Ayaw na niyang iwan pa ito at baka balikan ni Jonah.
Let's go at dadaanan pa natin si Jason. Parang batang kumapit si Jezabel ng husto sa braso ng ni Tyrone. Mabilis na silang umalis upang dumiritso sa pad ni Jason. Bakit ganyan ka kung maningin? Sita ni Jason sa kaibigan. Nakangising lumapit si Jezabel sa kaibigan. Ang gwapo mo na, tiyak maraming babae ang makipag-agawan na niyan sa iyo. Pinitik ni Jason ng mahina sa noo ang kaibigan. Matagal na akong gwapo. Umikot ang mga mata ni Jezabel at nayabangan sa sinabi ng kaibigan. Tama na iyan, sumakay na kayo at baka malate pa sa flight. Tawag ni Tyrone sa dalawang nagkukulitan. Nagunahan bigla ang dalawa sa pagsakay sa kotse ni Tyrone. Ito ang na-miss ni Jezabel, ang malayang nakakulitan si Jason bilang matalik niyang kaibigan. Pagdating nila sa airport at napatigil sa paglalakad si Jezabel at napatingin sa babaeng makasalubong. Nagandagan siya dito at parang modelo kung maglakad. Marahil ay naramdaman nito ang pagtitig niya dito kaya napatingin ito sa gawin niya. Lalampasan na sana niya ito ngunit naudlot nang makita ang batang palapit dito. Mommy, where are we going? Tanong ng cute na bata sa ina nito. Napatitig si Jezabel sa batang babae. Ang cute nito at mukhang bibo. Yumakap pa ito sa hita ng babaeng una niyang nakita. Nang mapatingin sa kanya ang bata ay nguniti ito sa kanya. Ang cute talaga at parang may kamukha, hindi niya lang maalala kung sino. Hoy, ano na naman nasa isip mo at pati bata ay pinakatitigan mo? Sita ni Jason sa kaibigan at binalikan pa niya ito dahil malayo na ang nalakad nila ni Tyrone. Napakurap si Jezabel at mukhang natauhan. Pagtingin niya muli sa mag-ina ay ngumiti sa kanya bago tumalikod. Ewan ba niya pero may pakiramdam siya na magkikita pa silang muli ng babaeng iyon. Pagdating sa ibang bansa ay masayang inilaan ni Jezabel ang oras sa matanda. Si Jason at Tyrone ay naging abala sa pag-aayos ng mga papel upang maging legal na kapamilya. Inayos din ang pagkuha ng masteral sa kursong engineer. Isang linggo lang ang inilagi nila sa ibang bansa at kasama na ang matanda pag-uwi ng Pinas. Ikakasal na kasi sila ni Tyrone sa sunod na linggo. Pero after graduation ay babalik muli sa ibang bansa ang abuelo at kasama na si Jason. Hindi na mahintay ang graduate muna bago ang kasal dahil nagmamadali ang matanda at naintindihan nila dahil kahit okay na ang operasyon nito ay nahina pa rin. Sa ibang bansa lang gustong mamalagi dahil doon nakalibing ang asawa nito. Nasa silid na ba si Lolo? Tanong ni Jezabel kay Tyrone nang pumasok ito sa silid niya. Nakangiting tumango si Tyrone. Hindi kasi siya makapasok sa silid ng dalaga kapag makita ng abuelo. Ganoon din ang dalaga sa silid niya. Hindi kasi nito gustong nagtatabi na sila ng tulog ni Jezabel dahil hindi pa umano kasal. Pumalatak si Jezabel, parang magnanakaw sila ni Tyrone lalo na sa gabi. Ang higpit kasi ng abuelo nila at ayaw na magtabi na sila ng tulog ni Tiggy. Nang yumakap sa kanya ang binata at siya na ang kusang humalik sa labi nito. Parehong sabik sa isa't isa laloan si Tyrone. Sa tuwing angkinin siya at halos baliwin siya sa sarap. Ah shit, baby, you fucking so hot. Napapaungol siya habarang labas-masok sa lagusan ng dalaga. Harder. Halos pabulong niyang hiling sa binata habang mahipit ang hawak sa mga braso nito. Walang kapaguran at humpay ang pagkadyot niya parang may hinahabol. Ilang sandali pa sabay na napaungol ng mahaba, kasabay ng pagsabog ng init sa kanilang katawan. Kahit hinahapo matapos mailabas ang init sa katawan ay nakangiting niyakap ni Tyrone ang dalaga. I love you. Love you too. Hinaplos niya ang noo nitong basa ng pawis. Dahan-dahang hinugot ni Tyrone ang kahabaang nakabaon sa hiyas ng dalaga at nagbihis. Sorry, kailangan kong bumalik na sa room ko at baka biglang maisip ni Lolo na magronda. Natawa siya sa sinabi ng binata. May iniinom siyang pills upang hindi muna mabuntis. Tinulungan pa siyang nagbihis ng binata bago ito lumabas ng silid. Napabuntong hininga siya, ilang araw na lang naman ay kasal na nila ni Tyrone. Kinabukasan, naisip niyang sumama sa opisina at balita niya ay ngayon ang punta ng bagong harid na designer at galing pa itong ibang bansa. Gusto niyang ma-meet ang babae dahil isa siya sa humahanga sa gawa nito. Babe, sa tingin mo ay ano ang reason niya at pinili niyang magtrabaho sa kumpanya mo at iniwan ang nasa abroad gayong mas malaki ang sahod niya roon? Tanong ni Jezabel kay Tyrone habang nasa biyahe sila. I think it's personal matter, baby.
Wala gaanong background ang status niya, lalo na ang tungkol sa family. I see, gusto ko siyang maging kaibigan. Sa tingin mo ay hindi siya masungit at maging kaibigan ko. Pangungulit niya kay Tyrone. Kapag tinarayan ka niya ay sabihin mo sa akin at nang matanggal ko agad siya sa trabaho. Napalabi si Jezabel at inirapan ang binata. Parang hindi mahalagang tao ang aalisin nito para sa kanya. Gusto niya iyon pero hindi naman siya selfish, lalo na at para sa ikaunlad ng kumpanya ang pagkaroon ng sikat ang magaling na designer. Napangiti si Tyrone nang masulyapan ang dalaga na nakalabi. Swerte ang sino mang magustuhan mo, wag lang nila samantalahin ang kabaitan mo at ako ang makakalaban nila, napangiti si Jezabel at ang seryoso ng nobyo niya. Dumilim pa anyo nito at paniguradong naalala sina Lori. Pagdating sa opisina ay naabutan nilang naroon ang babaeng gusto niyang makadaupang palad. Ang mysterious kasi ng babae sa balita at hindi nagpapakita ng mukha. Sa pagkakaalam niya ay iilan lang ang nakakakilala dito ng personal. Maging sa kumpanya ng ni Tyrone ay request pa rin itong hindi i-exposed ang buong mukha nito. Elis Janina, patanong na bati ni Tyrone sa babaeng nakatalikod pa sa kanila. Namilog ang mga mata ni Jezabel nang humarap sa kanila ang babae. Ang ganda nito at bata pa. Ang expect niya ay may edad na ang babae. Pero hindi iyon ang ikinagulat niya. Natandaan niya kasi ang mukha nito na siyang nakita niya sa airport noong umalis sila. Ngumiti si Janina nang masalubong ang tingin ng babaeng halatang mangha nang makita siya. Hello, Tyrone. Finally, nice to meet you, sir. Formla na nakipagkamay si Tyrone sa babae saka ipinakilala si Jezabel. She's done by fiancé at one of your avid fan. Ikinagagalak kong makilala ka and it's a pleasure to be your mentor. Inilahad ni Janina ang kamay sa harapan ng dalaga. Na-discuss na sa kanya ng binata sa tawag ang tungkol sa maging asawa nito. Masasabi niyang sobrang mahal nito ang asawa at hired siya sa kumpanya nito, hindi lang dahil sa kakayahan niya. Maswerte ang babae at lahat ay kayang ibigay ni Tyrone, mapasaya lang ito. Sa halip na tanggap ang pakipagkamay ng babae ay tuwang-tuwa na niyakap ni Jezabel ang iniidolo. Ang alam niya ay ito pa ang nag-design ng isusuot niya sa araw ng kasal. Thank you, one of Esay wish come true. Napangiti si Tyrone nang makita ang sobrang saya sa mukha ng nobya. Nabigla si Janina sa ginawa ng dalaga pero humanti siya ng yakap dito. Gusto nito ay maging assistant niya upang matuto pa pag-design at wala namang problema iyon sa kanya. Binigay ng assistant ni Tyrone ang isang file na nasa folder kay Janina upang basahin ang laman ng contract. Kung hindi ka nagustuhan sa contract, ay sabihin mo lang at tingnan ko kung pwedeng baguhin, ani Tyrone nang makitang tapos ng basahin ng babae ang contract. Nakangiting kinuha ni Janina ang ballpen at pinirmahan iyon. Wala akong nakitang problema. Salamat din po sa tiwala at pagharid sa akin sa kumpanyang ito. Asahan ninyong hindi ko kayo bibigyan. Tumayo si Tyrone at muling nakipagkamay sa dalaga bilang close deal. Welcome to our company. Elis Janina, huwag ka sanang mawala sa kasal ko. Masiglang imbita ni Jezabel sa babae. Sandaling natigilan si Janina at mukhang nag-aalinlangan. Pero ayaw niyang masira ang expectation nito kaya umuo na lang siya. Halos nagtatalon si Jezabel dahil sa tuwa. Matapos ang discussion about sa work at umuwi rin sila ng nobyo. Dumating ang araw ng kasal ay walang mapagsindla ng tuwa ang damdamin ni Jezabel. Si Ruth ang naging bridesmaid niya at si Jason ang best man. Si Trix ay nauto niya rin kaya naging ring bearer. You look beautiful. Puri ni Janina sa dalaga habang tinitingnan ito sa harap ng salamin. Nakangiting nilingon niya ang babae. Thank you at lalo akong gumanda dahil ikaw ang nag-design ng suot ko ngayon. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Janina. Nang mapatingin sa suot ng dalaga. Pero may pait sa kanyang puso, ang pangarap niya noon ay siya ang magsusuot ng first design niyang wedding gown. Pero malabo na mangyari kaya nagpasya siyang ibigay iyon sa taong unang nagustuhan na magsuot niyon. Thank you, alam ko na may value sa iyo itong gown at sobrang saya ko dahil sa akin mo ipinasuot. Hinawakan niya ang isang kamay ng dalaga. Nakangiting tinapik-tapik ni Janina ang likod ng palad ng dalaga na nakahawak sa isa niyang kamay. Tayo na at baka himatayin na ang mapangasawa mo kapag late kang dumating.
Mabilis na lumapit si Ruth sa dalawa at itinaas ang dulo ng gown ni Jezebel sa likod upang hindi iyon madumihan. Malhaba kasi ang gown sa likod at parang prinsesa itong maglalakas mamaya sa red carpet. Sa isang malaking simbahan gaganapin ang kasal at mga importanteng tao ang imbitado. Ang mga empleyado ay dumalo rin. Pagdating sa simbahan, labas pa lang ay namumuti na sa iba't ibang kulay ng sariwang bulaklak at ang bango ng halimuyak niyon. Pinigilan ni Jezebel ang mapaluba at kahit waterproof ang makeup ay ayaw niyang masira ang magandang ayos. Naghihintay na ang lolo Jonard nila na siyang maghahatid sa kanya sa altar. May malalayo siyang kaanak pero hindi close sa mga ito. Nasa labas na ang bride mo kaya relax na. Marahang ibinunggo ni Jason ang balikat sa braso ni Tyrone. Mukhang pinagpapawisan na kasi ito at kanina pa hindi mapakali sa kinatatayuan. Hindi ko maiwan. Nasaan si Timothy? Tanong ni Tyrone pero ang tingin ay nanatili sa nakasarang pinto ng simbahan. Kasama ang anak niya at baka biglang itakas ang ring at tumutol sa kasal. Natatawang tugon ni Jason. Pumalatak si Tyrone at napangiti na rin. Nakakatulong ang biro ni Jason kaya kahit papaano ay nakapag-relax siya. Pero totoo ang sinasabi nito, lakas ng tupak ng anak ni Timothy. Kahit bata pa ay gustong agawin sa kanya ang kanyang mapangasawa. Lalong hindi maganda ang muod ng bata dahil dumating din ang ina nito at pilit na kinukuha ang loob nito. Naniguro din siya sa seguridad sa paligid at nangangamba siya na gumawa ng gulo si Emily. Wala pa rin silang balita sa babae na ikinababahala niyang bigla na lang sisipot upang manggulo. Nang tumunog ang paborito nilang music ay halos hindi na kumurap si Tyrone habang nakatingin sa pintong nagsisimula ng bumukas. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya at naluluha ng masilayan ang babaeng pakakasalan. Hindi niya nakikita ang mukha nito dahil nakatabing ang suot sa ulo na belo. Pero alam niyang ito ang pinakamaganda sa kanyang paningin at puso. Napangiti siya nang makitang ang abuelo na tumayo mula sa wheelchair. Ayaw nitong umupo lang habang hinahatid ang dalaga patungo sa kinaroonan niya. Naikurap-kurap ni Jezebel ang mga mata upang pigilan ang luha na kanina pa namumuo sa gilid ng mga mata niya. Ang gwapo ng maging asawa niya at aninag sa mga mata nito ang saya at labis na pagmamahal sa kanya. Niyakap ni Tyrone ang abuelo at nagmano dito. Inalalayan niya rin ito makatayo ng maayos at inayos ang pagkahawak nito sa tungkod. Mga apo, huwag ninyong pabayaan ang isa't isa. Sa hirap at ginhawa ay huwag bumitaw. Ani Jonard bago ipinatong ang kamay ng dalaga sa naghihintay na palad ng apo niya. Opo, lolo. Sabay na sagot ng dalawa. Tyrone, Hijo, ikaw ang nakatatanda kaya dapat mas lawakan mo ang iyong unawa at pasensya. Napangiti si Tyrone sa abuelo. Parang kailan lang ay ito rin ang bilin sa kanya nang kunin nila si Jezebel at pinaalagaan sa kanya. Hisa, baling ng tingin ni Jonard sa dalaga. After this ay hindi na ikaw ang batang iyakin. Kung may problem at hindi pagkaunawaan sa pagitan ninyong mag-asawa ay huwag mong takasan. Nalulunang tumango-tango si Jezebel habang tikom ang bibig. Hindi niya magawang ibuka ang bibig dahil tiyak na pipiyok lang ang boses niya. Nang pisili ni Tyrone ang kamay niya ay ngumiti siya rito. Inalalayan muna ni Tyrone na makaupo ang abuelo sa upuan bago inakaya na ang dalaga patungo sa harap ng altar. Pagharap sa pari ay agad na nagsimula ito sa mesa kasunod ng sermonya sa kasal. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari habang nakangiti maingat na itinaas ni Tiddy ang belo ng dalaga. Nang magsalubong ang tingin ay parehong naluluha dahil sa tuwa. Agad niya itong hinalikan sa labi na halos umabot ng ilang minuto. Kung hindi pa nag-ingay ang paligid at hindi niya pakakawalan ang labi ng asawa. Pinagtawanan siya ng mga naroon habang nagpalakpakan. Napasigaw si Jezebel dahil sa gulat ng biglang parang maisumabog kasunod nyon ay ang pagliparan ng balon at pag-ulan ng petals ng rose na kulay pula. Niyakap siya ng binata at alam nitong kinanahan siya. Hindi niya kasi alam na may ganoong effect. Nakaka-overwhelmed ang saya na nadarama niya at napatingala siya habang nakayakap kay Tyrone. Mukhang naligo na sila ng bulaklak at ang balon ay nagputukan pa sa itaas kaya lalong dumami ang bulaklak na umuulan. Congratulations! Masayang niyakap ni Jason ang kaibigan sa kakinamayan si Tyrone. Thank you! Sabay na pasalamat nila Jezebel at Tyrone. Congratulations! Bati rin ni Timothy sa dalawa.
Napatingin si Jezebel sa batang kasama ni Timothy. Nagtatalon pa ang bata at gustong masalo ang ilang petal na huling pumatak. Hiling niya na sana ay mahanap na rin ni Trix ang gusto nitong maging ina. Yumuko siya at hinaplos ang ulo ng bata. Mommy Jezebel, nasaan na po ang maging asawa ng daddy ko? Tanong ni Trix sa mahinang tinig lamang. Natigilan si Jezebel at napatingin sa paligid. Mabuti na lang at hindi nakabuntot sa dalawa si Jonah. Pero nakita niyang nakaupo ito sa isang raw ng upuan at mukhang naiinip at hindi masaya. Paglipat ng tingin sa kanilang gawi ay napatitig siya kay Janina. Nagtataka siya nang mahuli ang paraang ng tingin ito kay Jonah. Mukhang naramdaman nito ang mga titig niya at mabilis na humatap sa gawi niya. Umiti siya bago bumulong kay Trix. Gusto mo talaga ng ibang babae para sa daddy mo, bulong niya sa bata. Tumango-tango si Trix at nangingislap pa ang mga mata dahil sa kasabikan. She's his new friend kaya dapat galingan mo ang panliligaw sa kanya para sa daddy mo. Muling tumango si Trix. Where is she? Natutuwa si Jezebel at bumubulong lang din ang bata. Alam niyang single si Janina, kaya ito ang naisip niyang irito sa bata. Unang tingin pa lang niya sa silat na designer ay bagay ito kay Timothy at makasundo ni Trix. Humulma ang pilyong iti sa labi ni Trix nang makita ang babaeng tinutukoy ni Jezebel. Walang paalam itong umalis at patakbong lumapit sa magandang babae. Ano ang sinabi sa bata? Pabulong na tanong ni Tyrone sa asawa at hinapit ito sa baywang. Inilapit ni Jezebel ang bibig ng asawa at ibinulong ang ginawa. Pumalatak si Tyrone at napatingin kay Timothy abala na ito sa kausap na negosyante. Naging abala na rin sila ng asawa at nagsimula ang pictorial. Wakas,